Sama-sama po nating awitan ang ating Panginoon at i-declare na there is power in the name of Jesus. Hallelujah! Isang mapagpalang gabi pong muli mga kapatid at welcome pong muli sa ating midweek fellowship. Tara na po at ating pong ihanda ang ating puso't isipan sa pakikinig po ng mga pang-espiritual na awitin na inihanda po ng Anointing Band. Muli po, sa Panginoon po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Come on, church! Let's rejoice in the Lord! Let's celebrate this day that the Lord has made! Hallelujah! Praise the King of Kings and Lord of Lords! Hallelujah! Come on, let's sing! You took up the cross, gave it all for us, so that we might go.
Jesus, the power of your name. We will never. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. All that we are for your glory. All that we are for your name. Jesus, all that we are for your glory. We praise you. We praise you. All that we are for your glory.
hallelujah. Can't stop praising your name, oh Jesus. Can't stop praising your name, oh Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to you, Lord. Glory to the God of Israel. Glory to the King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. As we continue to praise the Lord, we continue to thank you, to lift your name on high, Panginoon, sa oras na to. Hallelujah. Karapat dapat ka lamang, Panginoon, sa lahat ng kapurihan, sa lahat ng pasasalamat, O Diyos, sa lahat ng kadakilaan. Hallelujah, Lord. Throughout the years, Panginoon, mula noon, ngayon, at magpakailanman, Ikaw yung Diyos na nanatili, Ikaw yung Diyos na tapat, Ikaw yung Diyos na mabuti, makapangyarihan, dakila sa lahat. Hallelujah. Kaya pa, Panginoon, hayaan mo na sa buong puso namin, buong buhay, maibalik namin sa iyo, Panginoon, yung karapat-dapat lamang na para sa iyo, yung papuri, pasasalamat, galing sa aming pusong may kagalakan. Lord, sa kabila ng pagsubok, ng bagyo, Ikaw yung nagbibigay sa amin ng kapayapaan. At itong kapayapaan na ito, Panginoon, hindi kayang ibigay ng mundong ito. Lord, sa kabila ng karamdaman at pangangailangan, Ikaw yung nandyan, Lord. Ikaw yung help in times of need, Lord. And you never failed us, Lord. And you never ever failed, Panginoon. And as we continue to declare how great you are, Lord, in our lives, how good you are in our lives, Lord, despite, Lord, that we are not worthy, Panginoon, sa lahat ng blessings, Lord, sa lahat ng pagkukulang namin, but still you remain, Lord. You remain faithful, Lord. You remain good to us, Panginoon. Hallelujah. And nothing compares to the love, the peace, and joy that you give to us, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hayaan mo, Panginoon, na awitan ka namin, na papurihan namin. Dahil ito yung buhay namin. You always give us the reason to rejoice. You're always giving us reason to worship you and to praise you, Lord. Kaya, Lord, hear our hearts, hear our song, hear our praises. We are here right now, Lord, in your presence, singing to you, Panginoon. Come in, church, let us lift our hands, let us lift our voices to the King of Kings and Lord of Lords. Praise Him. Let's praise Him in worship, spirit and in truth. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround me become shadows in the light of you.
Come on, let's sing it out. Let's lift our voices.
tayo po ay dadako na sa pinakamahalagang parte po ng ating gawain, ang pakikinig po ng mga salita ng Panginoon. At sa gabi pong ito, tayo ay may topic na The Faith That Moves Mountain, The Faith of Jeremiah. At ito po ay pangungunahan ng ating pong kapatid na si Brother Alfred Carpio. Muli po sa Panginoon po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Kamusta na po kayo? Happy midweek. At sana po ay samahan niyo po kami sa gawain po na ito, sa ating pong pagpapatuloy na pagpupuri, pasasalamat sa Panginoon at pag-aaral ng kanyang mga salita. Sa pagpapatuloy po ng ating serye, Faith That Moves Mountains, ang magiging topic po natin sa araw po na ito, The Faith of Jeremiah. Samahan niyo po muna ako sa pananalangin. Mapagpalang Ama, nagpupurit nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na binibigay niyo po sa amin, Panginoon. At sa lahat po, Ama, na hinayaan niyo, Panginoon, na magkatipon po kami sa isang kadahilanan lamang na ikay papurihan sa Espiritu at katotohanan. At sa naniwala po kami, Panginoon, na kayo po ang kasama po namin. At dalangin po namin na patuloy kayo po yung maitaas, maparangalan sa aming kalagitnaan. Ama, mangusap ka po sa amin. Dalangin po namin na tanging ang mensahe na nagbumula sa inyo yung aming mapakinggan. At tulutan nyo nawa na sa pag-aaral po namin sa buhay ni Jeremias na naging inyong lingkod, Panginoon, ay kapulutan po namin ito ng aral at maging inspirasyon po namin, Panginoon. At ipahayag nyo po sa amin, Panginoon, yung mensahe po sa bawat isa sa pamamagitan po ng buhay po ni Jeremias. Sa lahat po, Ama, lahat ng kapurihan ay sa iyo. In Jesus' mighty name. Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Glory to Lord. Praise you, Lord. Yan. At salamat sa pagkakataon po na ito na tayo po ay nandito po muli para po makapakinig ng buhay ng mga mananampalataya na nauna po sa atin. Yan. At ay tuon po natin yung ating sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yan. So ito nga pong si Jeremiah or si Jeremias ay kilala rin po na the weeping prophet. Yan. So mamaya po ipapaliwanag po natin kung bakit o yung propeta ng pagluha. Yan. Isa po siya sa pinakakilalang tauhan sa lumang tipan o propeta ni Yahweh. At ang kanya pong buhay at propesiya na nakatala po sa aklat ni Jeremias ay nagpapakita ng kanyang matatag na pagsunod sa pagtawag sa kanya ng Diyos. Kahit na humarap po siya sa iba't ibang mga pagsubok. Ang ministeryo po ni Jeremias ay sumaklaw sa magulong mga taon bago ng pagkabihag ng Babylonia sa Huda. Isang panahon po na puno ng laganap na pagsamba sa Diyos-Diyosan, kawalan ng katarungan, at kaguluhang pampolitika. Sa kabila po ng mga hamon na kanyang hinarap, nanatiling matatag po si Jeremias at nanangan po sa ipinangako sa kanya ng Diyos. At ito nga po ay hinatid po niya yung mensahe ng Panginoon sa bayan. Pinili po ng Diyos at malaking sakripisyo din po yung ginawa po ni Jeremias. Yan. So dahil po hindi po naging popular yung mga ipinahayag po niya, yan, at doon nga po yung persecution na naranasan po niya. Yan. At nabanggit nga po natin, so ang tawag po sa kanya ay weeping prophet. Yan. Dahil ito sa kanyang naging malalim na kalungkutan at pagdadalamhati sa kapalaran ng kanyang mga kababayan. Yan. At sa anong panahon po na siya isinugo ng Diyos, yan, so ipinahayag po sa kanya yung nalalapit na paghuhukom sa Huda at Jerusalem. Ang kanyang mga propesiya rin po ay puno ng mga mensahe ng kapahamakan at kalungkutan na sumasalamin sa kanyang malalim na pakikiramay at pagdurusa para sa mga kasalanan ng kanyang mga kababayan.
At yung ministeryo din po ni Jeremias ay minarkahan ng matinding personal na pagdurusa. Nasaksihan din po niya yung pagkawasak ng Jerusalem at ng templo at naranasan din po niya ang pagtanggi ng kanyang mga kababayan, pagkabilanggo at mga banta sa kanyang buhay. Ang kalungkutan po ay malinaw na nakatala sa aklat ni Jeremias at sa aklat ng mga panaghoy. Yan. So ang aklat po ng mga panaghoy sa tradisyon po ng mga Hudyo at Kristiyano ay si Propeta Jeremias po yung kinikilala na may akda. Yan. Yan din po ay ayon sa salin ng Septuagint at ang Latin Vulgate. Yan. Sumusuporta po sa pananaw na ito. Gayunpaman sa mga modernong scholar po sa Biblia, nagpapalagay po sila na may akda ay nanatiling hindi nakikilala o anonymous para po sa aklat ng mga panaghoy or Book of Lamentations. Pero makikita po doon yung similarity po doon sa tema at estilo ng pagkakasulat po sa aklat ng aklat ni Jeremias at ng mga panaghoy. Na doon po yung umaayon sa karanasan at emosyon ni Jeremias, partikular sa kalungkutan, sa pagkawasak ng Jerusalem na nagdagdag sa tradisyon na pag-uugnay sa aklat po ng panaghoy at kay Jeremias. Yan. At si Jeremias po, ayan, so ay tinawag po ng Diyos na maging propeta sa murang edad. At nandun po yung sa una yung kanya pong pag-aatubili. Yan. So, at sinabi nga po niya na siya ay bata pa. Ngunit kalaunan po ay tinanggap po niya yung pagtawag sa kanya ng Diyos at ipinahayag ang mensahe ng Diyos sa kanyang mga kababayan. Kahit ito po ay sinalubong ng puot at pagtanggi. So mababasa po natin yan sa Jeremias 1:4-10. Yan. So ito po yung pagtawag ni Yahweh kay Jeremias. Sinabi sa akin ni Yahweh, bago ka pa ipinaglihi at ipanganak, ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Ang sagot ko naman, Panginoong Yahweh, hindi po ako magaling na tagapagsalita. Bata pa po ako. So, napakaganda po nung sinabi po ni Yahweh ng Diyos kay Jeremias. So sabi niya, bago pa man ipinaglihi si Jeremias, ay pinili na siya ng Diyos para po maging propeta para sa lahat ng bansa. At ganun din po na sa panahon po natin, nandun po yung pagtawag, paghiram ng Diyos. At nung si Jeremias nga po ay tinawag o pinili ng Diyos, nandun yung hesitation po niya, yung sabi niya, hindi siya magaling na tagapagsalita at bata. Yan. So maaring tayo rin po na mga mananampalataya ay tinawag ng Panginoon. Nung tinawag po tayo ng Panginoon, ay may kanya-kanya rin po tayong excuse o dahilan. Yan. So nung ang Panginoon nga po ay nandito pa sa lupa, yan, so nandun din po yung pagtawag po niya sa kanyang mga alagad. Yan. At bagamat nandun po marami po yung tinawag, pero hindi po lahat ay tumugon. Yan. At meron din po na mga nagdahilan sa Panginoon. Sabi po ng isa, halimbawa, ipalilibing ko po muna yung aming ama. Yan. At iba pa pong mga dahilan. Yan. So maaring tayo po, maring inaalala po natin ay wala po tayong kakayanan. Yan, tulad din po nung naging dahilan ni Jeremias, hindi tayo handa o hindi po tayo equipped. Yan. So pero dito po makikita po natin kamukha nung nangyari kay Jeremias na sa paglilingkod po, ang usapin po rito ay yung kagandahang loob ng Diyos pa rin. Yan. So yung kanya pong pagtawag, paghirang, yan, kaakibat po nito ay yung mga kaloob
para magamit po natin, para po tayo ay humayo, makapaglingkod sa Kanya. Amen. At kaya nga po nung sinabi ni Jeremias na hindi po ako magaling, bata po ako, ito po yung sinagot po sa kanya ni Yahweh. Subalit ang sabi niya sa akin, huwag mong sabihing bata ka pa. Pumunta ka sa mga taong sasabihin ko sa iyo. Ipahayag mo sa lahat ang aking sasabihin sa iyo. Huwag kang matakot sa kanila, sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Amen? So pag malinaw na po sa atin, yung tayo po ay tinawag ng Panginoon. So para po maglingkod. Sa mga nakadadalo po sa ating gawain tuwing linggo, so naging paksa na po natin yung paghirang ng Diyos. Para po tayo ay humayo. At ito nga po ay para sa lahat ng mananampalataya. So lahat po ng tumanggap na nalig kay Kristo ay binigyan ng dakilang komisyon para humayo, gawing alagad ni Kristo ang lahat ng tao sa lahat ng mga bansa. Bautismo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, turuan ng lahat ng ipinag-utos ng Panginoon. At nandun po yung pangako na tayo po'y sasamahan ng Panginoon hanggang sa katapusan ng panahon. Amen? At yung pong katapatan ng Diyos sa kanyang pagtawag. So, ay mula pa simula hanggang sa hinaharap. So, subok na mapananaligan po natin ang mga salita ng Diyos. At katulad po natin na mga naglilingkod ngayon o tinatawag po para maglingkod, humayo. So ito po yung pangako ng Diyos na paghawakan po natin. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot sa kanila sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Amen? So dahil po yung gawain po, ito po ay sa Panginoon. So yung pong gawing alagad ni Kristo, ang mga tao. So ito po ay ministeryo mula sa Panginoon. Kaya po yung kakailanganin po natin ay tiyak naman po na ipuprovide ng Panginoon para po tayo ay makahayo at na magpatotoo tungkol po sa Kanya, sa Kanyang mga dakilang gawa. Tuloy pa po natin, sabi sa verse 9, pagkatapos iniunat ni Yahweh ang Kanyang kamay, hinipo ang aking mga labi at sinabi, ngayon ay ibinigay ko na sa iyo ang mga mensaheng dapat mong sabihin. Yan. So ito rin po ay ipinahayag sa bagong tipan na maging po yung dapat po nating sabihin ay magmumula sa Panginoon. So bibigyan po tayo ng mga salita na hindi matututulan. So kaya sabi po, pagka inihirap po tayo sa mga hukuman, para po tayo ay magpatotoo, huwag po tayo matakot. Bibigyan po tayo ng dapat po nating sabihin. At yan po ay sa patnubay ng banal na Espiritu. Sabi sa 10, ibinibigay ko rin ngayon sa iyo ang kapangyarihang mangaral sa mga bansa at kaharian, upang sila'y bunutin at ibagsak, wasakin at itapon, itayo at itanim. So ito po yung laman ng mga mensahe na ipinaabot ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Jeremias o Jeremias. Sabi po, nandun po yung upang bunutin at ibagsak, upang wasakin at itapon, upang itayo at itanim. So bagamat naroon po yung pagkawasak, pagbagsak, pagtapon, pero nandun din po yung pagtatayo at pagtatanim. So i-rebuild ng Panginoon. Kaya yung pong mensahe ng Diyos na pinaabot kay Jeremias o Jeremiah ay mensahe po ng pag-asa. So nandun po na hindi po nagpapabaya ang Diyos. At iyan din po ay applicable sa panahon po natin. So bagamat may pagkawasak,
Meron pong panahon na nandun po yung pagbunot, yung pagbagsak, yan, yung pagtapon. Yan. So para po yung pagtapon um, yung exile, i-exile. Yan. So palayasin kalimbawa sa kanyang sariling bayan. Yan. Pero nandun din po yung itayo at itanim. Yan. So to rebuild. Yan. So yan po ay maaasahan po natin. Amen. Sabi pa po sa verse 11, tinanong ako ni Yahweh, Jeremias, ano ang nakikita mo? Sanga po ng almedra, sagot ko. Tama ka, ang sabi ni Yahweh. Sapagkat ako'y magbabantay upang matiyak na matutupad nga ang aking mga sinasabi. Yan. So, paano po tayo makatitiyak yan, na yung sinabi ng Panginoon, yung pangako ng Panginoon ay matutupad? Ito po yung ginagawa ng ang Diyos po mismo. Sabi, siya po ay magbabantay. Yan. So talaga pong nandun po yung um, assurance. So mula sa Diyos, mula kay Yahweh, na kung ano po yung sinabi po niya, kanyang tutuparin. Yan. At napakinggan na po natin sa mga nakarang pag-aaral po natin na God is a promise keeper. Yan. So talaga pong tinutupad ng Diyos yung kanyang mga pangako. Muli akong tinanong ni Yahweh, ano pa ang nakikita mo? Sumagot ako, isa pong kalderong kumukulo ang laman at halos tumaglit na mula sa gawing hilaga. At sinabi niya sa akin, mararanasan ng lahat ng ninirahan sa lupaing ito ang isang pagkawasak na nagmumula sa hilaga. So dahil nga po ito'y propesya, so mangyayari pa lang. Pero ibig na pong ipaabot ng Diyos sa bayang pinili po niya, yung nalalapit na mangyayari po sa kanila, sa kanilang bayan. Sabi sa verse 15, tatawagin ko ang lahat ng bansa sa hilaga. Darating silang lahat at ang kanilang mga hari maglalagay ng kani-kanilang trono sa harap ng pintuan ng Jerusalem, sa paligid ng mga pader nito at sa ibang mga lungsod ng Huda. Paparusahan ko ang aking bayan dahil sa kanilang kasalanan. Tumalikod sila sa akin. Yan. So yung pong nangyari sa bayang Israel, so pinaliwanag din po ng Panginoon na ito rin po ay consequence ng kasalanan. Yan. So nandun po yung pagkawasak, nandun po yung nakupkob ng ibang kaharian, yung bayan ng Jerusalem. Yan. Ito po ay dulot ng kanilang kasalanan at pagtalikod kay Yahweh. Sabi pa po rito, naghandog sila at sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan ginawa ng kanilang mga kamay. Yan. At ang pinahayag nga po ng Diyos, yan. So sa pamamagitan na po ni Moises, na ang Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Yan. So ayaw po niya ng may ibang kinikilalang Diyos. Dahil ang totoo po, isa lang naman ang Diyos. So wala pong ibang Diyos. Yan. So kung may iba pong sinasamba at ito po ay hindi ang tunay na Diyos. So ang Diyos ni Isaac, ni Jacob at ni Abraham, so hindi po ito yung tunay na Diyos. At ito po ay mga Diyos-Diyosan. At malinaw nga po, ito yung mga gawa lang ng tao, yung mga bagay na ginawa ng tao para sambahin. At ito po yung nagdulot ng kapahamakan sa bayang Israel. Humanda ka at magpakatatag. Sabihin mo sa kanila ang lahat ng iuutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila, kundi hahayaan nga kitang matakot kung ikaw ay nasa kalagitnaan nila. Subalit, pakinggan mo itong mabuti, Jeremias. Ang bawat isa sa buong Huda, kasama na ang mga hari, mga pinuno, mga pari, at ang buong bayan, ay kakalabanin ka. Yan. So, nandun na, pinagpauna na ng Panginoon. Yan. Kay Jeremias, yung kanya pong mga kakaharapin. Yan. At sa atin din po naman, ayan, so pinahayag po sa mga alagad, sabi po ng Panginoon, hiniling ni Satanas at pinahintulot naman sa kanya na kayo ay subukin. So pero may binigay po na assurance
ang Panginoon. So nandun po yung kaloob po niya, yung pangako po na banal na espiritu nasa sa atin. Yan. At bagamat may kapangyarihan nga po, may authority yung kaaway, pero higit yung espiritu na nasa mga mananampalataya. At yan po ay dahil ang Panginoon, ang Diyos ang sumasa atin. Yan. At ito rin po yung assurance na binigay ni Yahweh kay Jeremias. Sabi niya, ngunit hindi sila magtatagumpay. Magiging sintatag ka ng isang lungsod na ligtas sa anumang panganib, sintibay ng haliging bakal o pader na tanso. Hindi ka nila matatalo sapagkat iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. So inulit po ulit ni Yahweh yung kanya pong pangako kay Jeremias. So bagamat nandun po yung mga persecution, so sabi lahat, mga hari, yung mga pinuno, at totoo naman, yun po yung nangyari. Pero hindi po sila nagtagumpay. Dahil po ba magaling o matapang si Jeremias? Hindi po. Sabi nga niya nung una, wala siyang kakayahan, siya ay bata pa. Ito po ay lahat sa pamagitan ng tulong ni Yahweh. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Lordy Lord. So yan nga po yung pagtawag ng Diyos kay Jeremias. At nandun po yung pagsunod ni Jeremias sa pagtawag ng Diyos. So bagamat siya po ay tinawag sa murang edad, at siya po ay nanatiling masunurin sa kabila ng mga hamon na kanyang hinarap. Ang kanyang matatag na yung pinanghawakan nga po niya, yung mga pangako ng Diyos. At ito po yung pinanghawakan po niya nung siya po ay nagpahayag na ng mga sinabi sa kanya ni Yahweh para sa kanyang bayan. At kahit na hindi po ito popular, dahil nandun nga po yung kapahayagan ng pagkawasak, pagkasira, so nanatili po na tapat si Jeremias. So nandun po yung makikita po natin yung kahalagaan na sa ating pong pagtuturo ng mensahe, lalo na po patungkol sa mensahe mula sa Diyos, ay dapat po nandun yung katapatan at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kasi isa rin po sa mga hinarap ni Jeremias ay yung mga bulaang propeta. So bagaman sila rin po ay nagpapahayag, at ang nangyari nga po sa halip na si Jeremias yung pakinggan ng mga tao, ito pong mga bulaang propeta yung kanila pong pinakinggan. Kaya sila po ay napahamak. So pero si Jeremias po hindi yung ang hinanap po niya ay yung gusto lang, o yung pinahayag po niya ay yung gusto lang mapakinggan ng mga tao, yung mga mabubulaklak na salita. So para siya po ay magustuhan ng mga tao, hindi po. Kung ano lang yung ipinasabi sa kanya ng Diyos. So natili po siyang tapat sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. At ang buhay nga po ni Jeremias nung bilang propeta ay umabot po ito mga 40 taon. Hinarap po niya yung mga pagtutol, pagkutya, na dahil nga po hindi matanggap ng mga Huda yung ipinapahayag na mensahe ng Diyos sa pamagitan ni Jeremias. Sa kawalan po nung tagumpay, sa kabila po ng kawalan ng tagumpay, yung mga tao po, karamihan hindi po nagbalik loob kay Yahweh, ay nanatili pa rin pong tapat si Jeremias sa kanyang yung pagkatawag, pagkahirang po sa kanya. At yung nga pong propesiya nga po niya ay sumasalamin din po sa kanyang emosyon. So nandun din po yung struggle na pinagdaanan ni Jeremias. At pinakita nga po yung sa kanya pong sinulat, yung malasakit po niya sa kanyang mga kababayan. Dito po sa Jeremias 19:14-15, so nandito po nung pinapahayag nga po niya yung mensahe ng Diyos, ay naging natiling matigas ang ulo ng mga taga-Huda. Sabi rito, nilisan ko ang Topet pagkatapos kong sabihin doon ang pahayag ni Yahweh. Pumunta naman ako at tumayo sa bulwagan ng templo.
at sinabi sa lahat ng naroroon, ito ang ipinapasabi ni Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Ipapataw ko na sa lungsod na ito at sa mga karatig bayan ang lahat ng parusang binanggit ko, sapagkat matitigas ang ulo ninyo at ayaw ninyong pakinggan ang aking sinasabi. Yan. So yan, ganyan po yung naging pagtanggap ng mga tao na hinayuan. So kaya wag din po tayong ma-discourage yan, na totoo po, meron pong sa atin pong paghayo, meron pong tatanggap. Yan. Pero meron din po na hindi tatanggap. Yan. So sabi nga po, yung pagpapatoo po natin, yung pagsaksi po natin, ito po ay mabangong halimuyak sa Diyos. Yan. Na nakiking katanggap-tanggap po doon sa mga sasampalataya. Ngunit sabi po ay umaalingasaw doon po sa mga walang pananampalataya o hindi tatanggap. Yan. So kaya po, huwag po natin expect na lahat din po nung ating hahayuan ay nandun po yung mainit na pagtanggap. Yan. So kamukha po nito, bukod nga po sa hindi tinanggap yung pahayag ni Jeremias, ay sinaktan pa po siya. Yan. So sabi rito sa 20:1-2, si Pashur na anak ni Immer ay isang pari at siyang pinakapuno ng mga naglilingkod sa templo. Narinig niya ang pahayag ni Jeremias, kaya pinabugbog niya ito. Ikinadena ang mga paa at kamay at ipinabilanggo sa itaas ng pintuan ni Benjamin na nasa hilagang bakuran ng templo. So nandun po yung naranasan ni Jeremias, yung kalupitan ng kanyang mga kababayan. At ito po ay mga pinuno. Yan. So yung mga naglilingkod sa templo. Yan. So imagine. Kaya po at sa atin din po, kung tayo po ay naglilingkod na, so expect din po natin na meron ding mga persecution. So maaaring hindi man po katulad ng mga pag-uusig na naranasan po ng mga naunang mananampalataya, pero expect na po natin. Kung talaga po tayo ay sinugo, ayan, so tayo po ay nagpapatotoo para sa Panginoon, talaga pong may mga pag-uusig. And so dahil nga po sabi ng Panginoon, kung ako na inyong Panginoon ay inusig, uusigin din kayo. At ikagalak po natin kung tayo man po ay makadanas ng pag-uusig. So dahil ibig sabihin po na tayo ay sa Panginoon. So syempre po, kung dumadanas ng pag-uusig, yan, so nandun po yung dalamhati, yan, nandun po yung bighati, nandun yung pagtitiis. Yan. So iyan nga po yung naranasan din ni Propeta Jeremias. Dito rin po sa verse 38, 2-4. Yan. So basta patuloy lang si Jeremias. So sa kabila po na siya po pinabugbog, yan, so ikinulong. So nagpatuloy pa rin po siya sa pagkapahayag po nung mensahe na mula sa Diyos. Yan. So ganun din po sa atin. Yan. So duman man po tayo sa mga pag-uusig, magpatuloy pa rin po tayo. Yan. Habang may pagkakataon pa. Yan. So samantalahin po natin. Yan. Sabi rito, Jeremias 38, 2-4, ganito ang narinig nilang sinabi ni Jeremias. Sinabi ni Yahweh na mamamatay sa labanan o sa matinding gutom at sakit ang sinumang mananatili sa lungsod na ito. Ngunit ang lalabas at susuko sa mga taga-Babylonia ay hindi mamamatay, bagkus ay maliligtas. Ganito ang sabi ni Yahweh, ang lungsod na ito ay pababayaan kong masakop ng mga taga-Babylonia. Kaya sinabi ng mga pinuno, mahal na hari, dapat ipapatay ang taong ito. Yeah. So, tingnan po natin yung mensahe ng Panginoon yan, sa pamamagitan nga po ni Jeremias. So, nandun nga po yung pagkawasak, nandun po yung pagkubkub,
sakop po nung Babylonia sa Huda. Yan. At yan po yung dahilan kaya hindi naging popular si Jeremias doon sa mga tao. Yan. So, sino nga po bang bayan yung gusto na maalipin ng ibang bansa? Yan. So, pero ito naman po ay mensahe na mula sa Diyos. Yan. So, nandun nga po na kung yan, kung manatili daw po sila doon sa lungsod, ay nandun po yung matinding gutom at marami yung mamamatay sa labanan o yung sinabi ni Yahweh na mamamatay sa labanan o sa matinding gutom at sakit ang sino mang mananatili sa lungsod na ito. So warning. So babala po. Kaya para matulungan din po yung mga tao na magdesisyon. Yan. Kaya tayo rin po sa ating po paghaya. Hindi naman yung purpose po natin. Kasi po yung pagtanggap, yan. Yan. So kailangan po yung tao yung magdidesisyon. Yan. So tayo po ipinahayag lang po natin yung katotohanan. Yan. Na hindi po sila manatili sa dilim. Yan. Na ah, mangmang sa salita ng Diyos. So sumpungan po nila yung katotohanan. At sa pamamagitan po nito ay magdesisyon po sila kung ano ba yung nararapat, ano ba yung kalooban ng Diyos. Yan. At ito pong mga tao na ito na ayaw tanggapin, yan, hindi po mismong si Jeremias yung ayaw po nilang tanggapin dito kundi yung mismong kapahayagan na mula sa Diyos o yung salita ng Diyos. At tandaan po natin, yung salita ng Diyos ay ang Diyos din mismo. Amen. Kaya po kung hindi natin tatanggapin ang salita ng Diyos, ay ang Diyos din po yung hindi natin tinatanggap. Yan. At sa galit nga po ng mga tao kay Jeremias, sabi po nila sa hari, ay dapat ipapatay ang taong ito. Yan. So tinutukoy po si Jeremias. Sabi pa nila, sa kasasalitaan niya ay natatakot tuloy ang mga kawal, pati ang mga mamamayan. Hindi nakakatulong sa bayan ang taong iyan. Nais pa niyang mapahamak tayong lahat. Yan. So, pero tandaan po natin, yung binabanggit naman po ni Jeremias ay mensahe mula sa Diyos. Kaya sino po ba yung higit na nakakaalam nung makabubuti sa atin? Kaya sa atin din po, sa bawat isa sa atin, meron din pong mensahe na ipinapahayag ang Panginoon. Yan. At maaari pong may mga mensahe na sa una po, hindi natin matanggap. Yan. At maaring nasasaktan po tayo. Yan. Parang tinatamaan po tayo. Ang totoo po, mainam po yan. So, ibig sabihin, talaga pong nangungusap sa atin ang salita ng Diyos. At tandaan naman po natin na hindi naman po ang purpose ng Panginoon sa atin ay yung ating ikapapahamak. So, lagi po ang ibig po niya yung sa ating ikabubuti. Yan. Kaya ito pong pinahayag po ng Diyos. Hindi naman po ang purpose kamukha ng sinasabi po nito na mga kaaway ni Jeremias na nagdudulot ng takot o kapapahamak po nila. Hindi po iyon yung purpose o layunin ng Diyos. Ganon din po sa atin. Hindi po ang purpose ng salita ng Diyos para sa atin ay tayo ay mapahamak. Kaya nga po yung ipinahayag po sa atin, mabuting balita, good news. So magdudulot po nung pag-asa. Daan para po tayo maligtas. Lamang ang napagpala lang po ng salita ng Diyos ay yung tumanggap nito. Yan. Kasi marami rin po yung nakapakinig pero hindi napagpala ng salita ng Diyos dahil hindi po nila tinanggap yung kanilang napakinggan. Yan. Kasi po kung ang pakikinggan lang po natin ay yung gusto nating marinig. Yung halimbawa, napupuri po tayo, masarap sa pandinig, sa pakiramdam, baka ang dulo naman po nun, kapahamakan. Yan. So, hindi po iyon ang mensahe na mula sa Diyos. So, hindi po yan yung salita ng Diyos. Yan. So, yung salita po ng Diyos, sabi nga, magkabilay talim. Yan. Kaya po maaring masaktan po tayo, pero ang purpose pa rin po para sa ikabubuti po natin, para tayo po ay matuwid. Amen? Yan. So, yung hari naman po, itong hari po na ito ay nakinig doon sa mga nagbulong-bulong po sa kanya na tungkol kay Jeremias.
At ang sabi po dito, kaya sinabi ni Haring Sedekias, kung gayon, gawin ninyo sa kanya ang nais ninyo. Hindi ko kayo mapipigil. Dinakip nila si Jeremias at inihulog sa balon ni Malkiyas, ang anak ng hari, na nasa himpilan ng mga bantay. Hindi tubig kundi putik ang laman ng balon, kaya lumubog siya sa putik. So imagine nyo po yung hirap na pinagdaanan din ni Propeta Jeremias. So kanina binugbog, hinulong. Ngayon naman hinulog sa balon. Amen. So pero may ginawa pa rin pong pagliligtas po sa kanya ang Panginoon. Yan. So sa pamamagitan po ng isang Ethiopian naglilingkod sa palasyo ng hari. Sabi rito sa verse 7, ang pangyayaring ito ay nabalitaan ni Ebed-Melech, isang Ethiopiang naglilingkod sa palasyo ng hari. Ang hari naman ay kasalukuyang nasa may pintuan ni Benjamin. Pinuntahan ni Ebed-Melech ang hari at sinabi, mahal na hari, masama ang ginawa ng mga pinuno. Inihulog nila sa balon si Jeremias. Maaring mamatay siya sa gutom sapagkat wala ng pagkain sa lungsod. Inutusan ng hari si Ebed-Melech na magsama ng 3 lalaki at pagtulong-tulungan nilang iahon sa balon si Jeremias bago ito mamatay. Isinama ni Ebed-Melech ang mga lalaki, kumuha sila ng mga lumang damit sa taguan at inihulog kay Jeremias sa pamagitan ng lubid. Sinabi ni Ebed-Melech kay Jeremias, isapin po ninyo sa inyong kilikili ang lumang damit para hindi kayo masaktan ng lubid. Sumunod naman si Jeremias. At hinila nila siya paitaas hanggang sa maiahon. Pagkatapos ay iniwan nila si Jeremias sa himpilan ng mga bantay. Yan. So, ganyan po kahigpit yung mga naranasan po na pag-uusig ni Jeremias. Yan. So, ito po ay sa buong ministeryo sa kanya pong pagiging propeta. Yan. So, hinarap po niya yung mga matinding pag-uusig, yung pagkabilanggo, yung bata sa kanyang buhay. Yan. Ngunit hindi po nanghina yung pananampalataya at patuloy po niyang ipinahayag ang salita ng Diyos. Sa kabila po ng mga paghirap po na ito, patuloy po siyang nagtiwala sa plano ng Diyos. Ang katatagang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagpapanatili ng pananampalataya kahit sa mahihirap na panahon. Yan. So sa atin din po, hindi po sa lahat ng panahon ay nandun po yung kaginhawaan. Ayan. So nandun din po yung mga pag-uusig. Ayan. So nandun po yung mga kapighatian, pagtitiis. Ayan. So pero hindi po ibig sabihin na dumadanas po tayo sa pagsubok ay pinabayaan na tayo ng Diyos. Ayan. Kamukha nga kay Jeremias. Ayan. So may kinilos po siya, naging kasangkapan so para iligtas si Jeremias. Ayan. So nung siya po ay itinapon sa balon. So kaya po talagang nangyari po yung sinabi ni Yahweh kay Jeremias. So iba-iba yung umusig kay Jeremias. Yan. So yung mga pinuno sa relihiyon, yung hari, yan. So nasusulan yung hari. So naranasan po ni Jeremias yung mga paghihirap po na ito at pag-uusig. So siya po ay kinutya, kinulong, itinapon. Yan. So pero nandun po, nanatili pa rin po na naglingkod si Jeremias. So ipinagkatiwala po niya ang lahat sa Diyos. So sa kabila po ng mga pagsubok na ito, nanatiling matatag si Jeremias sa kanyang misyon. Tapat na ipinahayag ang mga salitang ibinigay sa kanya ng Diyos. Yan. So, hindi naman po ibig sabihin po nito na hindi nagdalamhati o hindi naghinagpis si Jeremias. Yan. So kung titingnan din po natin yung kanya pong pakikipag-usap sa kanya, sa Diyos, yung kanya pong pananalangin, yan. So makita rin nga po natin yung pagdadalamhati. Yan. Kaya nga po tawag sa kanya weeping prophet. Yan. Ngunit yung
pinapakita lang naman po dito ay yung katapatan. Yan, yung saka yung pong pagiging totoo po ni Jeremias. Yan, so sa kanya pong pananalangin. Hindi po necessarily na pag tayo po ay nananalangin ay para pong nagre-recite po tayo ng kung ano lang po yung nabasa po natin halimbawa. So, hindi po ganun yung pananalangin. So, ito po ay pakikipag-usap sa Diyos. Yan. At nandun po na ibig po ng Diyos na lumapit po tayo sa Kanya. Na ipahayag po natin sa Kanya kung ano po yung nasa kalooban po natin. Ito man po ay may dinadaanan po tayo na gusto po nating ilapit sa Panginoon. Ipahayag po natin ano man po yung mga bigatin po natin. Yan. So makikita po natin sa buhay ni Jeremias yung kahalagahan po, yung kapangyarihan ng pananalangin. So binigyan din po sa buhay niya yung kahalagahan po na buong pusong paghahanap sa Diyos. Yan. So talaga pong, yun po yung purpose eh. When we pray, we seek God. Yan. Hinikayat niya na ang tao bumalik sa Diyos at hanapin siya ng buong puso. Nagpapakita na ang tunay na pananampalataya ay um, pagpapakita ng relasyon ng tao sa Diyos. So hindi lang po ito doon sa isang parang ritual. Yan. So talaga pong buhay natin yung pakikipag-ugnayan sa Diyos. So ito halimbawa po yung sa panalangin po na ito sa 7 to 13. Yan. So nando po yung talaga pong tapat na ipinahayag ni Jeremias yung kanyang mga saloobin. Yan. At bagamat nandun nga po yung pagdadalamhati, pero nandun pa rin po yung pagtitiwala sa Diyos. Sabi po niya, Yahweh, ako'y iyong hinikayat at naniwala naman ako. Higit kang malakas kaysa akin, kaya ikaw ay nagwagi. Pinagkatuwaan ako ng lahat at maghapon nila akong pinagtatawanan. Tuwing ako'y magsasalita at sisigaw ng karahasan, pagkawasak, pinagtatawanan nila ako't hinahamak, sapagkat ipinapahayag ko ang iyong salita. Ngunit kung sabihin kong kalilimutan ko na si Yahweh at hindi na ako magsasalita para sa kanyang pangalan, para namang apoy na naglalagablab sa aking kalooban ang iyong mga salita. Apoy na nakakulong sa aking mga buto. Sinisikap kong tiisin ito, ngunit hindi ko na kayang pigilan pa. So yung pong mensahe na pinaabot yan, ng Diyos. Yan. So tulad po ni Jeremias, so tayo rin po na tinawag, hinirang yan, para magpatotoo para sa Kanya, yan, humayo. Yan. So ito po, parang apoy po ito. Yan. So makikita mo po yung udyok o maranasan mo yung udyok ng banal na espiritu na ito yung kalooban ng Diyos. Yan. So ibahagi mo, ipahayag mo. Amen. Yan. So sabi nga kay Jeremias, parang apoy na naglalabkablab sa aking kalooban. Yan. Talaga pong hindi kayo po mapapalagay pagka hindi po natin tinugon yung pagtawag sa atin ng Panginoon, yung paghirang po sa atin ng Panginoon. Yan. Sabi sa 10, naririnig kong maraming nagbubulungan. Tinagurian nila akong takot sa lahat ng dako o takot sa lahat ng dako kasi nga po yung pinapahayag ni Jeremias pagkawasak, pagkasira. Sinasabi nila, isumbong natin sa may kapangyarihan. Pati matatalik kong kaibigay naghahangad ng aking kapahamakan. Amen. So, sa tingin ko po, ito po yung mas naging dahilan ng pagdadalamhati ni Jeremias. So, higit po doon sa bugbog, sa pagkakulong, pagtapon doon sa balon, ay pati yung mga kaibigan po niya. Yan. Ang hangad, kanyang kapahamakan. So, pinagtak sila ng kanyang mga kaibigan. Amen. So, maaring dumating din po sa point po na iyon na parang tingin po natin. Yan. So dahil po tayo ay naglilingkod na, parang um, itinakwil ka na, pati nung mga dating mga kaibigan mo. So,
At maaring ikadalamhati po natin, yan, katulad po ni Jeremias. Pero sana po, katulad din po ni Jeremias, ang tiwala po natin ay ituon po natin sa Panginoon. Sabi pa nila, marahil ay malililang natin siya, pagkatapos hulihin natin at paghigantihan. Yan. So ito nga po yung akala ni Jeremias, mga kaibigan niya, pero masama pala yung balak, kapapahamak niya. Yan, sabi sa 11, yan, ito po yung pananampalataya ni Jeremias sa Diyos. Subalit ikaw, Yahweh, ay nasa panig ko, tulad sa malakas at makapangyarihang mandirigma. Mabibigo ang lahat ng umuusik sa akin. Mapapahiya sila at hindi magtatagumpay kailanman. Hindi na makakalimutan ang kanilang kahiyan habang panahon. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao, Yahweh, na makapangyarihan sa lahat. Alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip. Kaya ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Pinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo si Yahweh, siya'y inyong papurihan, sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng kasamaan. Amen? So sa kabila po ng mga pag-uusig, kahirapan, so maging yung mga kaibigan po niya, ay ang ibig po yung ikapapahamak po niya. So, pero hindi po nawala yung tiwala ni Jeremias kay Yahweh. So yung pangako nga po sa kanya na siya'y sasamahan. So pinanghawakan po iyon ni Jeremias. At nandun pa rin po yung pagpupuri sa Panginoon, yung ibig po niya. Kaya po yung sa usapin ng pagpupuri, sa pagsamba, so maaari po tayong sumamba, magpuri sa Panginoon, maging sa panahon na tayo po ay dumadanas sa mga pagsubok, pagtitiis. So dahil alam po natin, tapat ang Diyos na tumawag sa atin at tayo po ay hindi mabibigo. So ano po yung ginawa ni Jeremias? Sa pinayag po sa kanyang pananalangin na uubayan niya na sa Diyos yung paghihiganti. So hindi po si Jeremias yung naghiganti sa kanyang mga kaaway. So pinasa Diyos na po niya. So ganun din po sa atin. So kabi-kabilaman po yung musik po sa atin. Ang Diyos po ang maghihiganti. So hindi po sa atin yung paghihiganti. At nandun po yung katapatan po ng Diyos. Sabi po sa 11:18-21, ipinaalam sa akin ni Yahweh ang masamang balak ng aking mga kaaway laban sa akin. Tulad ko isang maamong tupa na dinadala sa katayan at hindi ko alam na may masamang balak pala sila sa akin. So minsan po, masama na pala yung balak po sa atin o may nakaambang panganib na pala sa atin. Pero dahil nga po ang kahit itaas-taasan ang nag-iingat po sa atin, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, alam po niya kung paano po tayo iingatan at hindi po tayo mapapahamak. So si Jeremias nung una, hindi po niya alam na may mga masamang balak na pala sa kanya. Pero ito po, pinaalam sa kanya ni Yahweh. Ang sabi rito, yung masamang balak sa kanila, ang sabi nila, putulin natin ang puno habang malusog. Patayin natin siya nang wala nang makaalala pa sa kanya. At nanalangin si Jeremias, O Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ikaw ay hukom na makatarungan. Nababatid mo ang isipan at damdamin ng bawat tao, ikaw ang maghiganti sa mga taong ito. Ipinapaubaya ko sa iyong mga kamay ang anumang mangyayari sa akin. Si Jeremias ay binantaan ng mga taga-Anatot na papatayin kung hindi siya titigil ng pangangaral sa pangalan ni Yahweh. Amen? So, ang Diyos po yung nakakaalam nung iniisip ng tao. So, hindi po natin alam kung halimbawa yung kinakaharap po natin ay tapat ba, tunay bang kaibigan o hindi. Pero ito po ay alam
ng Diyos. Kaya ipagkatiwala po natin sa Diyos. Huwag po tayo yung maghiganti. At kahit nga po nandun yung pinagbantaan po si Jeremias, so nagpatuloy pa rin po siya. Sabi sa Jeremias 12:1-4, ikaw ay matuwid, Yahweh, at kung ako may mga tuwiran, mapapatunayan mong ikaw ay tama. Ngunit bayaan mong magtanong ako, bakit nagtatagumpay ang masasamang tao at ang mandaraya ay umuunlad? Sila'y itinatanim mo at naguugat, lumalago at namumunga. Maganda ang sinasabi nila tungkol sa iyo, subalit malayo ka sa kanilang mga puso. So dumating na po ba tayo sa point na gano'n na nagtanong po tayo, bakit ito? Sabi nga, masama, nagtatagumpay, umuunlad, mandaraya, umuunlad. Di ba? Ang dami pong mga kurap. Ayan. So, sad to say, so marami pa rin pong mga kurap sa lipunan. Bakit parang umuunlad pa? Hindi nawawala sa katungkulan. Ayan. Na parang nag-ugat na. Ayan. So, nag-ugat na talaga, literal. Do sa posisyon po nila. At parang lumalago pa kasi dumadami yung kabuhayan. Ayan, no? At parang ang ganda-ganda nung buhay. So, yun po yung naging dalamhati ni Jeremias. Yan. Sabi pa niya, ngunit ako, Yahweh, ay iyong kilala. Nakikita mo ako. Ang mga ginagawa ko, nasa iyo ang puso ko. Hilahin mo ang mga taong ito, gaya ng mga tupang kakatayin. O, ihiwalay mo sila hanggang sa sandali na sila ay patayin. Hanggang kailan pa manatiling tigang ang lupain at tuyot ang mga damo sa parang. Nagkakamatay na ang mga ibon at mga hayop dahil sa kasamaan ng mga tao doon. At sinasabi pa nila, hindi niya nakikita ang aming ginagawa. So yung masama, yun po maaari yung pinagpapalagay, yung bakit yung mga masama nagpapatuloy sa pagpapakasama. Maaaring inisip nila, hindi naman tayo nakikita ng Diyos. Hinahayaan lang tayo. So parang um, um, hindi po nila alintana yung nakaambang paghuhukom. Yan. Yan. So ang maganda po nito, ayan, so yung mensahe rin po para sa atin na sa ating pong pananalangin. Yan. So kung talaga po nandun, tayo po'y mananalangin mula sa puso sa Panginoon. Yan. At tayo naman po ay mga mananampalataya na inari na po niya kanyang anak. Tiyak po, nandun yung pagtugon sa atin ng Diyos. Amen. So maaaring hindi man po katulad ng kaparaanan ng pagtugon ni Yahweh kay Jeremias, yung talaga pong nangusap po sa kanya, pero nandun po, may pinapahayag po sa atin ang Panginoon. So ito po ay maaaring sa sitwasyon, so may tuturo po sa atin, pakikita ang Panginoon. Maaaring may gagamitin din po siya na tao. Yan. At ito po, maaasahan po natin, mapagkakatiwalaan po natin. Nangungusap po sa atin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Yan. So sa pamamagitan po ng salita na kanyang pahatid. At kung nung mga panahon po na ito sa Lumang Tipan, ang Diyos ay nangungusap sa mga tao sa pamamagitan ng mga propeta, sa panahon po natin, sa Bagong Tipan, iba na. Ang sinugo po niya ay yung kanyang bugtong na anak. Amen. So siya po yung nagpahayag sa atin sa kalooban ng Diyos. Kaya ito po yung pakinggan po natin, yung salita ng Panginoon. Yung sinabi po ni Hesukristo na ipinasabi naman po sa kanya ng Ama. Amen. So yun po yung panghawakan po natin. So si Jeremias po, sa kanya pong pananalangin, pagdalamhati, nangusap po sa kanya ang Diyos. Sabi po sa verse 5, at sumagot si Yahweh, Jeremias, kung hindi ka makatagal sa pakikipaghabulan sa mga taong ito, paano ka makikipagpaligsahan sa mga kabayo? Kung ikay nadarapa sa patag na lupain, paano ka makakatagal sa kagubatan ng Hordan? Kahit na ipinagkanulo ka ng iyong mga kapatid at sariling kamag-anak at kasama sila sa pananaligtas sa iyo, huwag kang magtiwala sa kanila, bagamat magaganda ang kanilang sinasabi sa iyo.
So wag po ang pagtuunan po natin, ayan, yung mga tao na gumagawa ng masama, ang pananampalataya po natin, yung pag-asa po natin, ituon po natin sa Panginoon. Ituon po natin sa kanyang mga salita. Yan. So hindi po doon sa sinasabi nung tao. Yan. Kasi pagka sa tao lang po, yan. So ikapapahamak natin. Yan. So ikasasama ng loob mo, ikababalisa mo. Yan. So ikapapahamak mo. Ang pakinggan po natin, ang pagkatiwalaan po natin, ang salita ng Diyos. Yan. Sabi sa verse 30, nakakapangilabot at nakakatakot ang nangyari sa buong lapain. Yan. Pawang kasinungalingan ang pahayag ng mga propeta. Ang kanilang utos ang sinusunod ng mga pari at hindi naman tumututol ang aking bayan. Subalit ano ang gagawin ninyo kapag nagwakas na ang lahat? Yan. So, bagamat may panahon sa tingin po natin parang yung mga masama ay nananagana, pero may hangganan po ang lahat. Yan. So, darating po yung panahon. Yan. So, lahat po na yan. Yan. So, um, wawasakin. Yan. At sabi nga, nakakapangilabot, nakakatakot. Yan. Yan. So, yan po yung mga naging pakikibaka ni Jeremias. Yan. So, maraming aspect po na yung naging trials na pinagdaanan po ni Jeremias as a prophet. Nandun nga po yung mga religious leader. Yan. So siya nga po pinabugbog, pinakulong. Nandiyan po yung mga huwad na propeta, yan, na nagkakalat po ng mga mensahe ng kapayapaan, kasaganaan, puno. Yan. So sa pandinig ng tao, maganda kasi kapayapaan, kasaganaan. Yan. Pero hindi naman po pala mula sa Diyos. Yan. So kaya wag din po nating ikatuwa. Halimbawa, nananagana nga tayo pero yung kasaganaan naman pala na ito hindi mula sa Diyos, kundi sa masama. Ikapapahamak po natin ito. Yan. At yung nga pong dahil ito po yung pinakinggan ng mga tao, yung sinasabi po ng mga bulaang propeta, yan. So binaliwala po nila yung mensahe na mula sa Diyos. So nagpatuloy po yung pagkabulok ng bayan po. At nandun po yung patuloy pa rin na babala at panawagan ni Jeremias. Pero yung mga tao, patuloy po sa pagtanggi na kilalanin ang kanilang mga kasalanan at ayaw nilang bumalik sa Diyos. So ito po yung experience po ni Jeremias sa mga bulaang propeta. Sabi sa 23:16 to 22, ganito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Huwag ninyong papakinggan ang mga propetang nagpapahayag sa inyo. Pawang kasinungalingan lamang ang sinasabi nila. Ang mga pangitaing kanilang sinasabi ay katang-isip lamang nila at hindi nagmula sa akin. Palagi nilang sinasabi sa mga taong ayaw makinig sa akin, magiging mabuti ang inyong kalagayan. At sa mga ayaw tumalikod sa kasalanan, hindi ka daranas ng anumang kahirapan. So di-discern mo na kung ikaw po ay pinapatnubayan ng banal na espiritu, kung ito bang kapahayagan na ito ay mula sa Diyos o hindi. Yan. So tingnan niyo po, ano po yung pinapahayag ng mga bulaang propeta. So lagi pong mabubuting kalagayan, magiging mabuti ang iyong kalagayan kahit na hindi ka tumalikod sa kasalanan. So yan yung mula sa bulaang propeta. So sabi, yung ayaw tumalikod sa kasalanan, hindi ka daranas ng anumang kahirapan. So hindi po iyan ang mensahe na mula sa Diyos. So yung kasalanan po may consequence. Ito po yung nagdudulot ng kapahamakan sa tao. Kaya po, wag lang po yung maganda sa pandinig, yung pakinggan po natin. Ang pakinggan po natin, yung mensahe na mula sa Panginoon. Sabi sa verse 18, subalit isa man sa mga propetang ito'y hindi nakakakilala kay Yahweh. Wala man lamang nakarinig sa kanyang pahayag o sumunod sa kanyang utos. Ang puot ni Yahweh ay parang bagyong nanggagalit. Parang nag-aalim po yung ipo-ipo na kanyang pababagsakin sa masasama.
Hindi maalis ang puot ni Yahweh hanggang hindi niya naisa sa katuparan at nagaganap ang kanyang mahiwagang panukala. Sa mga huling araw ay maunawaan ninyo ito. Sinabi ni Yahweh, hindi ko sinugo ang mga propetang iyan. Lumakad sila nang hindi ko inutusan o inuutusan. Nagpahayag sila sa aking pangalan. Ngayong wala naman akong sinabi sa kanila. Kung tunay nilang natutuhan ang aking mga salita, maipapangaral nila ang aking mensahe sa mga tao at sila'y magsisisi at tatalikod sa kanilang masasamang gawa. Amen. So yun po yung pagkakaiba nung sa bulaang propeta, yung hindi isinugo po ng Diyos sa mga isinugo ng Diyos. So kung tunay yung mensahe, yung pinapangaral, sabi po ng Panginoon, yung tao magsisisi, tatalikod sa masama. Amen. So hindi yung magpapatuloy sa masama. At talaga pong tuwiran na sinabi po ni Yahweh na hindi ito yung mga taong sinugo niya. Yan. So, at si Jeremias po, nanatili po siya sa katotohanan. So kahit nga po hindi naging tanggap sa mga tao yung mensahe, pero dahil ito yung pinasasabi ng Diyos, patuloy po na ipinahayag ni Jeremias. So tumanggi po siyang ikompromiso ang mensahe ng Diyos. So ito po mahalagang mensahe po sa iglesia. So do not compromise the gospel. So yung wala pong half gospel. So pagka half gospel, hindi na po iyon gospel. Hindi na po iyon mula sa Diyos. So dapat po, kung ano po talaga yung ipinapahayag ng salita ng Diyos. Yan. So yung mga huwad nga po na propeta, ang binabanggit lang po yung katanggap-tanggap sa mga tao. So hindi man naging sikat, naging popular si Jeremias, pinagpatuloy pa rin po niya. Dahil ang pinaglilingkuran po niya ay ang tunay na Diyos. Yan, hindi naman po tayo naglilingkod sa tao. Yan. So ano po ba yung maitutulot sa atin ng tao? Yan. So ang may hawak po ng buhay natin ay ang Diyos. Okay, kaya dapat po siya po yung bigyan po natin ng kaluguran. So hindi po ang mas prioritize po natin ay yung sasabihin ng tao. Kundi ano yung sasabihin ng Diyos o ano po tayo sa harapan ng Diyos. Yan. So kung hindi po tayo nagpapahayag ng katotohanan o pinipili lang po natin yung ating sasabihin, kung ano lang yung magiging katanggap-tanggap sa tao, eh hindi na po iyon ayon sa kalooban ng Diyos. Yan. At bagamat nandun po yung kapahayagan tungkol sa pagkawasak, yan, so, yung pagkasakop ng bayan ng Diyos, pero nandun din po yung pag-asa. So hindi po ibig sabihin na puro kapahamakan, yung pagkawasak. So may purpose, maaari pong pinahintulot po yun ng Diyos, pero ang gusto po talaga ng Panginoon ay yung ikabubuti natin. Yan. Kaya meron pong restoration. Meron po yung pagtutuwid yan, at yung pagpapanumbalik sa atin ng Diyos. Yan. At sa lahat po ng ito, ang ibig po ng Panginoon na patuloy po tayong magtiwala sa Kanya. Magtiwala po tayo sa plano ng Diyos. Yan. Sabi po sa 29:11-14, yan, so maaring familiar po tayo sa mga verses po na ito, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kung maganap na ito, kayo tatawag, lalapit at dadalangin sa akin at diringgin ko naman kayo. Kapag hinanap ninyo ako yung inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. Amen. So marami po. Favorite verse po ito ay Jeremiah 29:11. For I know the plans for you, says the Lord. Plans not to harm you, but to give you hope and a future. Amen. So napakaganda po ng pangako ng Diyos. Amen. Kailangan lang po patuloy po tayong magtiwala sa Kanya. Manangan po tayo sa Kanyang mga
salita. Yan. Kaya nandun din po yung mensahe ng pag-asa at pagpapanumbalik. Yan. So, yun po yung bahagi ng mensahe ng aklat ni Jeremias. Yan, tulad ng pangako ng bagong tipan. Yan. So, nandito rin po, pinahayag din po ito sa aklat ni Jeremias. Yan. So, yung panahon na darating na makipagtipan ng panibago ang Diyos. Yan. So, bagamat ito po nasa lumang tipan pa, pero pinakita na ng Diyos yung magandang plano po niya para sa kanyang bayan. At kailangan lang po na um, ituon po natin yung ating pananampalataya, yung pagtitiwala po natin sa mga pangako ng Diyos. Kahit na po yung sa kasalukuyan, yung sa kalagayan, parang mahirap, hindi po natin na maunawaan dahil kasalukuyang tayo dumadaan sa pag-uusig, pagtitiis. Pero bahagi lang po yan. uh, main, pinakamainam po yung plano ng Diyos. So yung saan hahantong yung lahat po ng ito. Yan. Yung pagsubok nga po, hindi naman po yan panghabang panahon. Yan, sabi po, yung pagdaraanan po natin, pagsubok. So lilipas po yan. Yan. At mag-unfold po, makikita po natin, ito pala yung plano ng Diyos para sa akin. Kaya pinahintulot na mangyari ang lahat ng ito para pala ito sa aking ikabubuti. So para dulutan ako ng pag-asa sa hinaharap. So lalo na po sa kung tayo'y dumadaan sa mahigpit na pagsubok, lalo po tayong manangan sa Panginoon. Yan sabi, kapag hinanap ninyo ako'y inyong matatagpuan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Amen. So hindi po magtatago sa atin ang Diyos. Sabi sa 14, oo, ako'y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh. At ibabalik ko ang inyong mga kayamanan. Titipunin ko kayo mula sa lahat ng bansa at pook na pinagdalhan ko sa inyo. At ibabalik sa dakong pinagmulan ninyo bago kayo nabihag. So nandun po yung pag-asa at pagpapanumbalik. Plano po yan. Kasama po yan sa plano ng Panginoon. At pagka ang Panginoon po ang nagplano, tiyak po matutupad. Kaya ito po yung pagkatiwalaan po natin. So tayo nga po, yung message ng Sunday, tumanggap ng buhay na pag-asa. At ito po yung kayamanan na hindi nasisira, hindi nabubulok. Amen. Ito po yung higit na pagkatiwalaan po natin. So nandun po yung mensahe ng Panginoon sa kanyang bayan sa pamagitan ni Propeta Jeremias. Nandun po yung pag-asa at pagpapanumbalik. Yan, sabi pa po rito sa 3:12, inutusan niya akong magpunta sa hilaga at sabihin sa Israel, manumbalik ka, taksil na Israel. Hindi na kita kagagalitan, sapagkat ako'y mahabagin. Hindi habang panahon ang galit ko sa iyo. Amen. So, ayan po yung nature ng Panginoon. Dahil po ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay mahabagin. Yan. So, yung magalit man po ang Diyos, ito po ay hindi nagtatagal. Yan. So, nandun po yung ang gusto pa rin po niya. Tayo ay magbalik loob, manumbalik sa Kanya. Yan. Kaya po yung pangako na ito rin po ay sumasalamin doon sa bagong tipan na pangako ng Diyos. Yung pagpapanumbalik, restoration ng Diyos by grace. Kagandahang loob ng Diyos. So hindi po ito base sa gawa. Yan. So hindi lang po dahil ginusto natin o nagdesisyon po tayo. Ito po ay sa kagandahang loob ng Diyos para sa atin. Yan. At nagsisimula nga po yan sa pakikinig po natin sa salita ng Diyos. Pero hindi lang po basta makapakinig, kundi tanggapin po natin. So pagka narinig mo na ang tinig ng Diyos, wag nang maging matigas ang iyong ulo. Amen? So lumapit ka sa Panginoon. Tanggapin mo yung ino-offer po niya na reconciliation through Jesus Christ. At kahit na po yung sitwasyon, so para pong mahirap, madilim, nandun po yung plano, yung magandang plano ng Diyos. So, mababasa rin po natin sa aklat ni Jeremias, yung sabi po rin sa 9:23-24, ang sabi ni Yahweh, huwag mayabang ng matatalino ang kanyang karunungan
o ng malakas ang lakas na kanyang taglay, ni ng mayaman ang kanyang kayamanan. Yan. So ito po yung mga bagay na tinatangkilik ng tao, yung katalinuhan, o karunungan, yung lakas, o kapangyarihan, yung kayamanan. Amen. So sabi ni Yahweh, ng Diyos, wag ito yung pagtuunan mo. Amen. So hindi diyan dapat nakaangkla yung pag-asa mo, yung tiwala mo. Sabi sa 24, kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya'y ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin. Sapagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago, makatarungan, at matuwid ang mga ginagawa ko. Ito ang bagay na nais ko. Ako, si Yahweh, ang nagsasabi nito. Amen. So yan po yung mensahe sa atin ng Panginoon. So si Jeremias din po, hindi po yung lakas ng tao o nung kanyang sariling kakayanan, yung kanya pong pinagkatiwalaan. Yan. So hindi po ang hinanap po niya yung pabor ng tao, ng hari, ng mga pinuno, kundi nanatili po yung pag-asa niya nakatuon sa Diyos, kay Yahweh. So hindi po yung ibig sa atin ng Panginoon. At ito pong mga pangako po na ito ay sumasalarawan din po sa panahon po natin, sa panahon ng bagong tipan. Sabi sa Jeremiah 31:33, ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Amen. So yan po yung bagong tipan, the new covenant, yung walang hanggang tipan ng Diyos na kanyang isinatak sa katuparan sa panahon po natin sa pamamagitan ni Jesus Christ. Yan. At ito nga pong mga inaaral po natin, yung mga nauna po sa atin na mananampalataya, ito po natanawan lang nila sa malayo, pero kanilang pinanampalatayanan, pinanaligan. Tayo po, nangyari na po sa kapanahonan po natin. God died for us in the person of Jesus Christ. And He didn't remain in the grave. Hindi po siya nanatili sa libingan. Siya po muling binuhay ng Diyos. Amen. At nanatiling buhay magpakailanman. At tayo rin po na nananampalataya sa Kanya ay may pag-asa na muling bubuhayin. At pagdating po ng panahon, so wala na po yung pighati, wala na yung sakit, wala na yung mga alalahanin. So lahat ng bagay ay nabago na. Amen. So iyan po yung panghawakan po natin. Yan yung palagi ang bayan, yung hinahanda po sa atin ng Diyos. So lahat po ng narito, temporary lang po ito. So wag po dito yung maging tuon po natin. Amen. So naging patuloy po. So pagkatapos po nito, yan, so nagpatuloy po yung pagpapahayag po ni Jeremias sa kanyang mga kababayan. Yan, so kahit na po yung ibang kanyang mga kababayan ay naghimagsik sa Babylonia, yan, yung mga nakinig, yan, so hindi po sila napahamak at yung mensahe nga po sa kanila ng Diyos, manatili po sila doon. Yan, so yung mag-asawa, mag-anak, magkaroon ng anak, yan, so ang kanilang anak turuan na mamuhay, yan, so magpatuloy. Yan, so kahit na sila po ay naging alipin ng Babylonia, yan, so may pangako ang Diyos. Yan, so hindi panghabang panahon na ganyan yung kalagayan nyo. Amen. At yung may purpose, may dahilan. Kaya napunta po sila sa ganoong sitwasyon. At yun nga po yung naging consequence ng kasalanan. Amen. Pero may magandang plano pa rin ang Diyos. At hindi po mahihigitan ng kasalanan yung kagandahang loob ng Diyos sa atin. Kaya kahit na po ganun yung nangyari sa bayang Israel, nanatiling tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Amen. At ganun din sa atin po nananalig kay Jesus Christ. So tayo po, maaari po nating i-claim yung mga pangako po na ito. Ito po ay hindi na lamang sa bayang Israel, kundi sa atin din na tumanggap at nanalig kay Jesus bilang Kristo, bilang tagapagligtas, bilang anak ng Diyos na buhay.
So nagpatuloy nga po sa pagtuturo, pagpapahayag po ng mensahe mula sa Diyos si Jeremias. So nanatili po siyang matatag sa kanyang pananampalataya sa kabila po ng kahirapan kanyang mga kinaharap. Yan. Sa pamamagitan po ng kanyang buhay at pagtuturo. Yan. So naipakita po niya yung mensahe na nagmumula sa Diyos. Yan. At naging malaking ambag po, hindi lamang po sa kapanahunan po niya, kundi sa panahon din po natin. Yan. So nandun po na nagiging paalala po sa atin yung katapatan ng Diyos, yung magandang plano ng Diyos. Yung nga po yung pinahayag sa 29:11. Yan. So marami po na ito po yung ah, paboritong Bible verse. Amen. So, at mainam po yon. So, na dapat po ang higit na pagkatiwalaan po natin ay ang Panginoon. At nagsalita nga po siya tungkol sa panahon kung kailan mangyari po ang mga bagay po na ito at nasaksihan po niya yung katuparan ng ilan sa mga ito. Bagamat yung nga pong um, panahong darating, ayan, yung pagliligtas na gagawin sa pamagitan po ni Jesus Christ, ito po ay natanaw lang nila sa malayo. Pero kanila pa rin po itong pinanaligan. So, yung pong sa panahon nga po na itinakda po ng Diyos, yan, so nandun po yung pagbabago ng puso. Yan, sabi po rito, isusulat yung kasulatan o kautusan, isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. So nagpapahiwatig po ng pagbabagong buhay, pagkakaroon po ng bagong buhay kay Kristo. At sana po ay patuloy pa rin po tayo sa ating pagdalo tuwing araw ng linggo. At yung pong mga nasa online, ayan. So kung hindi man po tayo makadalo, nandun po, subaybayan din po natin. So mahalaga po yung mensahe tungkol po sa bagong buhay kay Kristo. At nung panahon nga po ni Jeremias, ito po ay pangako pa lang. Pero ngayon po, sa panahon natin, mapanghahawakan na po natin. We can claim yung bagong buhay kay Kristo. Kasama po yung bagong puso at bagong espiritu na mula sa Diyos. Yung pusong masuwayin ay gagawin niyang pusong masunurin. Amen? Yan. So yan po yung bahagi ng bagong tipan, yung pagwawalang sala na kaloob ng Diyos. Yung kaligtasan at pakikipagkasundo ng Diyos sa pamagitan po ni Jesus Christ. So, yung mga huli pong natala tungkol kay Jeremias, yan. So, nandun nga po yung bayan ng Huda ay nasakop po ng Babylonia. Yan. At sa loob po ng mga sumunod na 10 taon, pagkatapos na masakop, yan, lumala po yung sitwasyon sa Huda, yung mga pinuno, mga huwad na propeta. So, nagbalak laban sa Babylonia at kay Jeremias. Yan. So, ang tingin nga po nila kay Jeremias ay taksil. Kasi nga, ang tinuturo nila ay, eto, ganun, sakupin kayo, yan, kung manatili kayo sa inyong bayan, mapapahama kayo. So, yung iba ayaw umalis. Yan. So, napahamak po sila. Yan. So, hindi po sila nakinig doon sa babala na nagmumula sa Panginoon. Yan. So, dahil sa kanyang mensahe ng kapahamakan at sa kanyang opinyon na dapat magbayad ang Huda sa Babylonia upang maiwasan ng pag-atake. So maraming tao ang tinuri si Jeremias na isang taksil. Si Jeremias nga po na bagit po natin, binugbog, ikinulong, inilagay sa yung inuhulog sa balon. At pati yung mga kaibigan niya ay kapahamakan yung ibig sa kanya. Yan. So dumating po yung time, gumawa ng kasunduan si Haring Sedekias sa Ehipto at nilabag ang kanyang kasunduan sa Babylonia. Tapos po bumalik si Nebuchadnezzar, yung hari ng Babylonia ng panahon po na ito, at winasak ang Jerusalem. Pinatay yung mga anak ni Sedekias, yung hari po ng Huda, binugbog ang hari at dinala siya
kasama ng maraming Hudyo pabalik sa pagkatapon sa Babylonia. So napahamak po yung mga um, hindi naniwala sa babala ng Diyos. Si Jeremias naman po nanatili sa Jerusalem kung saan sinubukan niyang tulungan ang mga naiwan. Sa panahong ito, nagbago ang kanyang mensahe mula sa kapahamakan at pagkawasak patungo sa pag-asa at pangako ng isang bagong kasunduan sa pagitan ng Panginoon at ng kanyang bayan. Si Jeremias at ang kanyang tapat na kaibigan ay napilitang tumakas patungong Ehipto nang patayin ang ilang mga rebelding Hudyo. Ang pinunong pinili ni Nebukadnezar upang mamuno sa Huda, ang mga rebelde ay tinuring pa rin si Jeremias na isang taksil. At ito na po yung mga huling natala tungkol kay Propeta Jeremias. So, even at the end, so nandun po yung hindi po tinanggap ng ibang mga kababayan si Jeremias, pero nanatiling tapat po sa kanya ang Diyos. Hindi po siya napahamak tulad ng kanyang mga kababayan. So, bagamat nakubkob po nung Babylonia, yung kanilang bayan, so naligtas po si Jeremias. So, nandun po na napakahalaga na ang tiwala po natin, yung pag-asa po natin, pananampalataya po natin, nakatuon sa Panginoon. Amen. So, hindi sa tao, hindi sa sasabihin po ng tao, ito man po ay may katungkulan, ito man po ay sa tingin po natin parang nananagana. Yan. So, di ba, marami po yan. Nagpapayak, ito yung gawin mo. Yan. Pero, tingnan pa rin po natin, ano ba yung kalooban ng Diyos? Ano ba yung bagay na nakalulugod sa Diyos? Yan. So, pagka nakita po natin, ayon sa salita ng Diyos, hindi naman pala ito yung bagay na ibig ng Diyos. Yan. So, hindi po ito yung para sa atin. Amen. So, wag po nating tatangkilikin. Gaano man po kaganda yung sinasabi. Amen. Ang pakinggan po natin yung katotohanan. At ito po yung salita ng Diyos. Amen. At ang pagkatiwalaan po natin yung plano ng Diyos. So pinakamainam po yung plano ng Diyos para sa atin. Yan. At ano man po yung sitwasyon po natin, tandaan po natin, ang Diyos patuloy sa paggawa. Amen. So hindi po tayo pinababayaan ng Diyos. Hindi po tayo iniiwan ng Diyos. Kung paano po siya naging tapat kay Propeta Jeremias, ganun din po ang katapatan ng Diyos sa panahon po natin at maging sa panahong darating. So hindi po siya nagpapabaya sa kanyang mga pangako. Amen? At samahan niyo po ako sa pananalangin. Ipagpasalamat po natin mga salita ng Panginoon na ating napakinggan. Lord, salamat po Ama sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin. Makapakinig po kami ng inyong mga salita. Ama, patuloy niyo po pong ipaunawa sa amin yung mensahe na aming napakinggan. Wag po nawa na pumasok lamang po ito sa aming mga tenga at lumabas sa kabila, kundi ito'y itanim nyo sa aming puso. Yung ganap na tiwala at pag-asa ay maituon po namin sa inyo. Ano man po yung aming sitwasyon. At ang panghawakan po namin, panaligan po namin ay ang inyong mga salita. Hindi po yung mula lang sa tao, Panginoon, o yung katanggap-tanggap sa sanlibutan, kundi yung katotohanan na ipinapahayag niyo, Panginoon. Salamat po, Ama, sa mensahe na ito, Panginoon. At tulutan niyo, Panginoon, na sa lahat po ng ito, kayo po ay mabigyan po namin ng karangalan, kapurihan sa aming kalagitnaan. Salamat po, Ama. At sa inyo po namin binabalik ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagdakila. In Jesus' mighty name. Amen. Palakpakan po natin si Jesus Christ. God bless us all. Sa tulong at biyaya po ng Panginoon, nawa po ang mga napakinggan nating mga salita ng Panginoon ay atin pong maisabuhay. At upang maipagpatuloy po ang ganitong mga gawain, marapat lamang po na ating suportahan ang mga gawain po ng community. Ang Midweek Fellowship po every Wednesday po from 6 to 8 p.m.
Ang ating pong Youth Fellowship every Saturday from 5 to 6:30 p.m. At ang ating pong Sunday Fellowship, 2 session na po, AM session from 9 to 12. And ang second session po is from 2 p.m. to 4 p.m. Sa community po natin, ang pastor natin, mahal natin. Ang community po ang lingkod, mahal natin. Pamilya natin, mahal natin. At ang tema po ng taon, ako ay para kay Kristo, kasama ng lingkod, nahahayo. Muli po, magandang gabi po sa bawat isa and God bless us.